Hello everyone, pick a card reading po tayo. Ayan, pag pick a card reading, of course, isa lang pipiliin ninyo kung ako tatanungin. Para maganda, effective. Kasi syempre kung lahat yan, or dalawa pipiliin mo, di ba? Parang ano na yun, madaya na yun sa akin. Mas maganda kung isa lang. Okay? Para clear yung sagot sa inyo, hindi kayo ma-confuse. Yun naman yung reason ko bakit isa lang. So, bago kayo pipili, magme-meditate muna kayo. Okay? Yes or no? Question lang ito. Mag-isip kayo ng question na nasasagot ng yes or no. Pwede nyo i-post tong video, guys. At, syempre, bawal manilip. Maglalagay na lang siguro ako ng timestamps. So, bago ninyo titignan yung sagot, tumingin muna kayo sa timestamp. Ano yung napili ninyong card, no? So, itong pinaka-left is card 1, card 2, card 3, card 4. Okay? Para hindi kayo nagmamadali, pwede nyo namang i-pause yung video. Okay? So, yan. Parang private reading na lang din to, guys. Basta huwag kayo maninilip ng sagot. So, i-jumble ko na, ha? Ano yun na muna natin sila pag halu-haluin. Ayan. Tapos i-arrange natin. Okay. Pause nyo na lang para makapili kayo ng matagal. Pakiramdaman nyo mabuti. Kasi dyan nakasalala yung sagot dyan sa tanong nyo na yes or no question. Okay? So, I assume nakapili na kayo. Ito yung card 1, card 2, card 3, card 4. So, start na tayo. Para sa nakapili nito. Card 1. Ang sagot ay yes. Card number 1, ang sagot ay yes. Tignan natin bakit. Kuha tayong konting clue. Or on the additional message tungkol dito sa sa sitwasyon. Okay, pwedeng may Aries energy dito. Either ikaw yung Aries or meron kang yung kadil mo dyan sa sitwasyon na yan ay Aries. Okay. So, nakikita ko dito is stagnant energy. Takot mag-try. Takot mag-leave ng comfort zone. Takot makipagsapalaran. Takot sa pagbabago. Kung tao tong pinag-uusapan, masyadong playing it safe itong person na to. Yan, pwedeng si Aries. Or ikaw. It could be your energy or person na nakakadil mo. And possible na kulang sa strategy, kulang sa pagpaplano. Nahihirapang gumawa ng choice or decision. Okay? Lipat na tayo dito, card number 2. Sa mga nakapili nito, card number 2. Ang sagot sa tanong mo ay no. Okay, kuha tayo ng karagdagang mensahe dito sa ating tarot card. No one sagot sa tanong mo, card number 2. Pwedeng Taurus ka or may nakakadil ka na Taurus dito. Give and take dapat. Oo, give and take. Or kailangan may trade-off. Kumbaga, kung wala kang ibibigay dito, syempre, do not expect na meron kang reward or outcome. Kasi, para maka-receive ka, kailangan mo pang mag-give o mag-sacrifice sa merong parang trade eh. Di ba gano'n naman yun? Minsan. Syempre, pagka nagnenegosyo ka, kailangan mo rin puhunan. Lang namang gusto mo lang tumubo ka nang wala kang puhunan, di ba? Pwede ba yun? So, ibig lang sabihin nito, ikaw, pagiging willing na meron kang iti-trade or merong something, kailangan para
para doon sa gusto mong makuha. It could be giving or receiving. Pwedeng ano ito, ikaw yung magbibigay, ikaw yung recipient, or ikaw yung magbibigay. Okay? Two-way, energy exchange. Ayan, energy exchange ito. Okay, yan. Para sa mga nakapili ng card number 3, ang sagot sa tanong mo, no. Kuha tayo ng additional na mensahe gamit itong ating tarot cards. Chariot. O, pwedeng ang nakaka-deal mo dito sa sitwasyon na to is Cancer, or ikaw yung Cancer dito sa may Cancer energy. Chariot means success, determination. Ibig sabihin, you will reach your destination. Kung magpupursige ka, again, may ano to may kondisyon. Oh, depende na sa'yo yan. Kung ipagpapatuloy mo to, decision mo yun. Determination na mag-move forward instead na backwards. Kasi hindi mo matatapos tong sinimulan mo na to kung hindi mo itutuloy-tuloy. Yun lang yung nakikita ko. And depende na yan hanggang saan yung determination mo na mag-push forward. Doon mo lang marireach yung destination na sinasabi dito. Okay? Oo, this means progress, moving forward, willpower, determination, pagkakaroon ng sense of direction or control. Ikaw kasi dapat ang magko-control. Nasa sayo yung ayan no, may sphinxes dyan, pero kung saan sila pupunta, ikaw ang kumbaga ikaw yung driver dito, ikaw yung kutsero. Okay? Ayan. And yung mga nakapili nito, card number 4, ang sagot sa tanong nyo is big yes. Kuha tayo ng additional na information. No, tumalon yan. Gusto natin yan, kunin natin yan. Yes, ang sagot sa tanong mo. Additional information, meron kang Gemini energy dito, o ikaw yung Gemini, o yung person na nakaka-deal mo. Pagiging self-limiting. Mga negative thoughts, self-limiting beliefs mo, yan yung nakakapigil sa'yo. Pagiging close-minded, hindi ka na, kumbaga naka-fix na lang yung mentalidad mo sa ganito, kaya hindi ka makaalis dyan. Limited. Okay? Kung nagkakaroon ka ng limitasyon dito, it's because of your own making. Ikaw mismo ang lilimita sa sarili mo dahil doon sa iyong mga thoughts. Ayan o, self-imposed restriction or pagiging yung palaging victim mentality. You need to break out of this situation, at kung iniisip mo na ibang tao yon gagawa nung para sa'yo, ikaw din mismo magpapalaya sa sarili mo dito, kasi nga ikaw din ang gumawa netong prison na meron ka ngayon dito sa sitwasyon mo. Dahil yan sa iyong mga pag-iisip din of your own making. So, ang conflict dito is within you. Sarili mo mismo. Okay? So, ayan. Maraming salamat sa mga nag-participate dito sa ating Pick a Card reading. Sana kahit paano makatulong sa inyo tong reading na to. Don't forget to like, share, or subscribe. Ayan. And thank you sa mga laging nagla-like,
share, and comment. Malaking bagay, malaking tulong po yan. Take care. God bless everyone. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.